as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Kahit mawala pa ang yaman ko sa mundo, kahit na maghirap, hindi ako magbabago. Kahit mawala pa mga iniingatan ko, ang aking pananalig sa Diyos ay di magbabago. Pagkat ligaya ko ang kaligtasang natamo, pagkat tinubos ako ni Jesucristo. Ang kanyang pag-ibig di ko pagpapalik, hindi padadali
sa Kanya lang ang awit ko. Kahit di mangyari mga pinapangarap ko, sa Diyos mananatili, sumasamba ang puso ko. Pagkat ligaya ko ang kaligtasang natamo, pagkat tinubos ako ni Jesucristo, ang Kanyang pag-ibig hindi ko pagpapalit, hindi padadaig sa nais ng daigdig. Kahit mawala pa ang buhay ko sa mundo, ang aking pananalig sa Diyos ay di magbabago. Ang aking pananalig sa Diyos ay di magbabago. Blessed Monday evening, everyone. Purihin ang Panginoon. This is again your beloved evangelist Fernando de Vega on our Feasting on the Divine Verses online ministry. Thank you so much, Preacher Jonathan, sa napagandang opening number from Living Water Baptist Church, Paris. Masaya ako pagka kayo'y nagiging bahagi ng ministeryo nating ito. So, ngayong gabing ito, bago po tayo magpasimula, gusto ko pong bumati muna tayo sa mga birthday celebrants. Okay? Kahapon po, hindi ko na isama sa nag-greet si Kuya Samuel Lacuna. Birthday po niya yesterday. So, Kuya Samuel, better late than never. Happy birthday. Thank you sa family nyo. Kung papanong nakikita ko kung gaano kayo kahigpit yumakap sa gawain ng Diyos at sa inyong pastor. Tuloy-tuloy lang anak. At again, happy birthday sa iyo. Isang kapatid po natin na nasa Canada po ngayon. Sila po ay naaalala ko nung mga times na nandito po sila sa Victory Fundamental Baptist Church. So, Sister Cassie Kango, happy birthday sa iyo. Namimiss ko yung mga times na nagkakasama tayo dito sa Pinas. Ganun din po, nais nating batiin po si Brother Vicente Cervantes. Happy birthday po, Kuya Vicente. At i-enjoy nyo po ang inyong araw. Dalawang asawa po ng pastor ang gusto ko pong batiin po natin ngayong gabing ito. At sila po ay wala iba kundi si Ma'am Ada Bello at si Ma'am Grace Quaterno. So, yung isa po, missionary to Africa. Yung isa naman po, missionary sa Leeds, sa UK po. Talagang makikita nyo yung paglaganap talaga ng ministeryo ng Panginoon. So, again, Ma'am Ada, happy birthday po. At gayon din naman kay Ma'am Grace, happy birthday. Salamat po sa inyong friendship at partnership sa ministry. At nais natin batiin po isang kaibigang pastor. Siya po ay walang iba kundi si Pastor Ronald Taclin. Si Pastor Ronald Taclin po ang isa sa malapit na kaibigan po natin. Sa lugar lang po siya ng Bulacan. So happy birthday, Pastor. Naway lalo ka pang gamitin ng Panginoon. At sa ating pong last but not the least, nababatiin po ngayon. Sabi ko nga kahapon, kasi birthday ng husband niya kahapon. Sabi ko nga, our very own, di po ba? From Living Water Baptist Church. Ating pong nais batiin si Ate Minda, Engineer Minda. Salamat sa Panginoon sa another year na ipinagkaloob sa iyo. At salamat din, hindi ko kayo makakalimutan ni Engineer.
habang nakatayo ang bahay na ito, maaalala ko na kayo ay merong malaking kinalaman. So kaya thank you so much sa inyong naging buhay at bahagi sa buhay ng inyong lingkod. At hindi lang birthday ha, ngayon po, exactly today, wedding anniversary din po nila ni Engineer. Tingnan nyo nga naman, kahapon birthday ni Engineer Vic, ngayon birthday ni Engineer Minda. At ang kagandahan nito, anniversary pa nila. Kaya ang daming rason para mag-celebrate. So, happy birthday sa lahat ng mga celebrants natin. Now, ngayong gabing ito, matapos po nating batiin ang ating pong mga mahal na kapatid, kamanggagawa, nais po nating sa pagkakataong ito, ipaalam po sa inyo na ito pong Feasting on the Divine Verses ay ginamit po natin dahil sa request po ng ating pong, syempre, mahal na inaanak, at yung pamilya po nila, alam nyo namang napaka-close sa puso ng inyong lingkod. At hindi lamang po yan, sapagkat si Pastor Josue Langbayan for May ay isang dakilang lingkod ng Panginoon. Ang laki-laking bagay po nang na-contribute po niya sa usapan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Imagine, 45 years na nagpastor, mga minamahal. At maraming bagay po na magandang mabigyang pansin po tayo sa kanya at bilang pagpupugay. So kaya sabi ko nga, itong last night na ito ay po pwedeng parang tribute po natin sa kanya. And at the same time, yung bang alalahanin po natin ang kadakilaan ng Diyos sa naging buhay po niya dito sa lupa. Kaya yung message ko po ngayong gabi, talagang dedicated po ito para sa naging buhay po niya dito po sa mundong ito. Kaya muli po, magandang gabi sa inyong lahat. At ngayon po, magpasimula po tayo sa pamagitan po ng panalangin. I would like to request everyone, samahan po ninyo ako para sa panalangin sa gabay ng Diyos sa ating pong gawain ito na alay po natin sa ating pong mahal na kamanggagawa at mahal na pastor, walang iba kundi si Pastor Josue Langbayan. Panalangin po tayo. Dakilang Diyos aming Panginoon, muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat po Panginoon sapagkat kahit sa ganitong sitwasyon, dama po namin ang iyong makapangyarihang kamay na umaaliw sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa mga ilang gabi na nagamit mo po upang mapalaganap patuloy ang iyong banal na salita. Na maging sa kalagayang ito, nagamit pa rin po ang aming mahal na pastor at kamanggagawa upang ang iyong salita ay patuloy na maipangaral. Lord, salamat din po sa dakilang pribilehiyo na ipinagkaloob mo po sa akin na maging parte po ng pagpupugay at pagbibigay ng parangal sa isang lingkod ng Diyos na sadyang nagamit po sa buhay ng napakarami, sa kaligtasan ng mahalagang kaluluwa, sa pagtetrain ng mga manggagawa, sa pagsisimula at pagtatatag ng mga ministeryo. Dakilang Diyos, napakabuti mo po. Thank you so much for this great privilege. And I pray, O God, that tonight, ikaw po ang siyang patuloy na maluluwalhati at nawa dakilang Diyos, magganap pa rin po ang iyong sakdal na kalooban. We would like to commit to you everything, Heavenly Father, and please continue to comfort the Langbayan family, especially the bereaved, O God. Thank you so much. We praise you in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, so bago po ang ating preaching, sinadya po natin na itong final night, mag-concentrate po tayo sa preaching, considering na ganito po ang ating sitwasyon. Kaya ang pinakamahalaga po ay ang mensahe ng Panginoon na katulad ng sinabi ko po sa inyo, ito po'y maiuugnay po natin sa naging buhay sa lupa ng isang dakilang lingkod ng Diyos. Walang iba kundi si Pastor Josue Langbayan. But before I preach tonight, pakinggan po natin ang ating puntangin bilang. Places you bring, or people
Amen. Purihin ang Panginoon. Napakaganda po ng awit. Lalo na po ang mensahe, leading para sa message po natin ngayong gabi. Opo mga minamahal, actually po pwede kong sabihin na ang message po natin ay inspirasyon po ng buhay po ng ating mahal na kamanggagawa, ng ating mahal na pastor, Pastor Josue Langbayan. Ang title po ng message natin, A Life Well Lived. A Life Well Lived. Ang ating pong magiging teksto ngayon ay ang Philippians chapter 1 verses 20 and 21. At babasahin ko rin po yung 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. So ito po ang ating pong sesentruhan po sa ating magiging pangangaral at sa bawat kaibigan po natin, sa bawat isa na nakikinig po sa atin ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo, ikaw man ay hindi po use na nakaka-attend sa ganito pong gawain, ay mauunawaan po natin na talagang malinaw po ang mensahe ng Panginoon, ang mensahe po ng kanyang salita. And for me, if this is your first time na makakarinig ka ng ganitong pangangaral, hindi po ito coincidence. Ito po ay appointed time ng Panginoon because you are very special and important. Ano po? Sa puso ng ating Panginoon. Yung mga mananampalataya, kung iisipin nyo po, dahil parang necrological service po ito, bagamat ako po, mas sinasabi ko pong ito'y tribute, service para sa ating pong mahal na kamanggagawa, sapagkat si Pastor Josue Langbayan ay hindi lang basta isang mananampalataya, siya po ay masasabi nating talagang matapat na mananampalataya, siya po ay manggagawa. At hindi lang basta manggagawa, kundi masigasig na manggagawa ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na mahamon ang bawat isa po sa atin. Kaya kahit sa mga kapatiran po natin, I believe na ang message na ito ay magiging malaking challenge po sa bawat isa po sa atin. So again, dalawa pong bahagi sa Biblia ang babasahin po natin ngayon. Una po, Philippians chapter 1, verses 20 and 21. Pareho pong si Apostol Pablo po ang nagpahayag nito. Ang sabi po ng verse number 20, Philippians chapter 1, verses 20 and 21, ganito po mga minamahal. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always. So now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8. Ganito po ang sinasabi mga minamahal. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos, manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli po kaming nagbibigay ng parangal sa iyong kataas-taasang pangalan. Lord, thank you so much for giving us this opportunity once again to hear Thy precious words. Panginoon, salamat sapagkat maging sa panahon ng naging kamatayan ni Pastor Josue, ginamit mo pa rin upang ang salita mo po ay patuloy na maipalaganap. O Diyos, siling ko po ng mga kaibigan at ang bawat isa po nakapiling po namin sa araling ito o sa mensaheng ito bilang pagbibigay pugay at parangal sa iyong dakilang lingkod, nawa magamit po ito, Panginoon, upang mai-accomplish ang iyo pong kalooban sa bawat kinauukulan. Lord, thank you so much for this great privilege, and I pray, O Father, that you will continue to empower me and you will continue to fill me with your Holy Spirit and give me wisdom para magawa ko po ito, Panginoon, not in the power of the flesh, but in the power of the Spirit. Thank you so much, Heavenly Father. Again, I would like to commit to you everything, especially this preaching, O God, in Christ's most precious name. Amen. Okay po, purihin po ang Panginoon. So again, the message that I would like to give tonight, ang pamagat po, A Life Well Lived. Sinabi ko po, na inspirasyon ko po si Pastor Josue sa message na ito. Nung nakaraan po, tinalakay po natin the best time to die. Ngayon naman po, ang ating pag-uusapan ay yung pong naging pahayag po ng puso ni Apostol Pablo. Sa unang bahagi po na binasa ko po sa inyo, just try to imagine,
yung expression ng kanyang puso. Ang sabi niya, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always. So also Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. Yun talagang pinakananais po niya. Yung kanya naging goal, yung kanya naging determination, yung kanyang naging heart's desire na sa buhay po niya, ma-magnify ang Panginoon, hindi lang sa kalagayang siya'y nabubuhay, kundi maging hanggang kanyang kamatayan, maging sa kamatayan. Kaya nga pagdating po ng verse number 21, ang sabi po niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. At sinasabi ko po sa inyo, na ang Philippians chapter 1, verse 21, ay talatang alam na alam ng napakarami pong mga nag-aaral ng Biblia, pero for me, napakadaling i-memorize, pero medyo yung load ng talata, hindi po madali. Actually po, yung to die is gain is just a result. The result of living for Christ. Ito po ay resulta ng ating pong magiging pamumuhay sa ating Panginoong Jesus. Now, gusto ko lang pong i-establish sa inyo na talagang ayon sa naging kapahayagan ng puso ni Apostol Pablo, for me, kaya po natin isinama yung 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8, sapagkat ito po ay lumalabas na yung kanyang earnest desire, yung kanyang eagerness, yung kanyang naging determination, mga kapatid, hanggang dulo, nangyari po yan. Ang sabi po niya again sa 2 Timothy chapter 4 verse number 6, nung kanya pong sinulatan si Timoteo, ang sabi niya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Mga kapatid, kumbaga, parang yung typical na tao na medyo may nararamdaman na siya. Not necessarily, katulad ng sinabi ko, ang death po sure, ang death po sudden, ang death po signless. Pero meron pong mga tao, and I believe, si Pastor Josue, hindi isang beses, hindi dalawang beses, I'm sure, because of his, sickness, alam ko na talagang maraming pagkakataon po. Na dumating siya doon sa punto na parang pakiramdam niya, patapos na siya. Mga minamahal, ang sabi po ni Pablo, nung yun ang nararamdaman niya, for I am now ready to be offered, and the time of my departure, the time of my death is at hand. Pero ang napakaganda po, yung pong sinabi niya sa verse number 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Kaya pagdating ng verse number 8, mga minamahal, ang sabi niya, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Mga minamahal, napakaganda po na ito'y maging pattern po natin. Sa buhay po natin ngayon, be like this man, be like the Apostle Paul, na ang desire po natin sa buhay natin ito, ibuhay natin yan sa Panginoon, buhay na magbibigay kaluguran sa Panginoon, buhay na maisaserve ang purpose kung bakit ibinigay ng Panginoon. Mga minamahal, ito ang naging leading ng Panginoon sa akin na mensaheng ibigay, at ang isa sa inspirasyon ko po ay ang naging buhay ni Pastor Josue Langbayan, mga minamahal. Kaya for me, tama lang po, lalo na kung tayo po ay mga nasa Diyos na ating saluduhan, na ating pong bigyan ng tinatawag nating tribute, ang isang tao na talagang nabuhay hindi para sa sarili, kundi para sa Panginoon. Amen? Ito po ang message na magandang talakayin po natin. Now, observation. Simulan po natin ang mensaheng ito sa honest observation. You know, kung tayo po'y magpapakatotoo sa ating sarili, wag na sa atin, sige po, sa paligid po natin. You know what? Ma-observe po natin that most people, are just wandering in their lives. Napakarami pong tao na makikita natin, ang buhay nila, paikot-ikot lang, paikot-ikot lang. Walang tiyak na pupuntahan. Walang maliwanag na direksyon. Kung saan po ihapay, mga minamahal. Ito po ang buhay na para sa akin po ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Naalala ko nga po yung mismong bayan ng Diyos, di po ba?
na sila po mula sa kalagayan na inilabas po sila sa pagkaalipin po sa Egypt, na ang target po, dalhin sila doon sa promised land. Pero itong mga masasabi nating bayan ng Diyos na ito, alam niyo po, nag-wander po sila sa ilang 40 years na sila po'y nag-wander, mga minamahal. At alam nyo po, pag binilang natin, kasi doon sa pag-aaral po, yung pong biyahe po o pagpunta po, paglaklakbay, patungo po doon sa Promised Land, 40 days po, kaya Sila po naka 40 years na. Marami sa kanila, hindi pa naka-entrada doon sa Promised Land. Mga minamahal, tandaan nyo po ito, na may purpose ang Diyos sa buhay natin. At ang purpose na yan, dapat ma-deserve, mga kapatid. Pero sa kalagayan po nila, nag-wonder lang po sila, kaya po, hindi po nila na-enjoy ang talagang perfect will of God sa kanilang buhay. And the same thing is true in the lives of the many people. People are just wandering in their lives. Bahala na kung ano na mangyari. Yung iba nga po, ipinagkatiwala pa sa, ito ang guhit ng aking kapalaran Mga minamahal, tandaan nyo po, nilikha ng Diyos ang tao at ang Diyos ang makapagsasabi kung ano ang mabuti at marapat sa tao. And you know what? Ang isang problema natin, kung hanggang ngayon, hindi ka pa nakatitiyak ng kaligtasan. It is very hard na sasabihin nating pakinabang ang kamatayan kung hindi mo tiyak ang iyong kaligtasan. I believe the reason why the Apostle Paul, with confidence na sabi po niya yan, dahil alam niyang siya po ay may kaligtasan. Mga kapatid, at pag ikaw ay iniligtas ng Panginoon, magandang may accomplish ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Yung kaligtasang sinasabi po natin, kaligtasan pong kay Hesus Kristo lamang po makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga minamahal, ito po ang bagay na gusto ko pong bigyan ng pagdidiin po sa bawat isa sa atin, because the Apostle Paul, I can say, in spite of the fact that before his conversion, talaga napaka-stricto niya, napaka-deboto niya, mula pagkabata pa lang po, solido na po siya sa kanyang relihiyon, but on the road of Damascus, nagkaroon ng kahulugan at kulay ang kanyang buhay, nagkaroon ng malinaw at tamang direksyon ng kanyang buhay, at ito po ay naganap nung siya ay makatagpo ng ating Panginoon. Amen? I believe in the life of Pastor Josue. Isa sa pinakamahalaga na naranasan niya sa kanyang buhay. Ang pinakamahalagang naranasan niya ay ang nagkamit siya ng kaligtasan sa Panginoon. Amen? Kay Apostle Paul po doon sa road of Damascus, kinatagpo siya ng Panginoon. Mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay meron pong katiyakan na ang mawala sa katawang ito ay mapa sa piling ng Panginoon. Yan po ang sinabi po niya sa sulat niya sa mga taga-Korinto, yung kanyang pagkakatiwala na siya po bilang tao, anuman ang mangyari sa kanyang buhay dito sa lupang ito, kung siya man ay pumanaw, kung siya man ay mamatay, alam niya at may katiyakan siya na siya po ay mapapasapiling ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi nga po niya, this is, I am very confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ang isang tunay na Kristiyano po, ang mawala sa katawang ito ay mapasapiling ng Panginoon. Kaya yan ang medyo masasabi po nating matinding comfort po natin. Kasi hindi naman po may iwasang malungkot Dahil po yung pagpanaw po ng mahal mo sa buhay, yung makakahiwalay mo siya, talagang natural na may lungkot po yan. Pero ano po ang pinangahawakan natin? Kasi reality of life po yan Pero anong pinangahawakan natin? Yung sinabi po ni Apostle Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4, verse number 13. Ang sabi po niya, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which said no hope. Huwag kayong malungkot na katulad nung kalungkutan ng walang pag-asa. So, hindi bawal malungkot, pero yung lungkot natin, hindi naman katulad ng mga dahil nasa kapahamakan yung namatay. Tayo po, alam natin na si Pastor Josue ay nasa napakagandang kalagayan na po ngayon, nasa piling na po siya ng dakilang lumikha, na doon po ay wala ng karamdaman, may perpektong pangangalaga. Mga kapatid, malungkot lang na hindi na natin siya basta makakasama sa panahon ngayon, pero mga kapatid, mga minamahal, kaaliwan na alam natin siya ay nasa piling na ng Panginoon. Amen? You know, most people are just wandering in their lives. Yung walang tiyak na tinutungo.
So kaya for me, observation po ito, most people are just wasting their lives. Kaya nasasayang po ang buhay. Hindi po ba? Yun po ang magiging resulta niyan eh. Pagka ikaw ay nasa kawalan ng katiyakan, walang malinaw na direksyon, ang mangyayari sa iyo, masasayang lang ang buhay mo. Nakakalungkot na isipin, marami pong mga tao talented, pero sayang ang naging buhay. Maraming mga tao po na kung tutusin, napaka-potential sana, pero sayang lang po ang naging buhay. Marami po, ang dami pang naging achievements nung nag-aaral. Hindi po ba? Sa paaralan po, marami po siyang mga karangalan. Pero nahook ng drugs, hindi pa? Nahook sa bisyo, yung pong kinaladkad ng kamunduhan, ng kasalanan. So, sayang na buhay. Hindi yun ang disenyo ng Panginoon. But this is an honest observation that most people are just wandering in their lives. Most people are just wasting their lives. And because of that, we can say that most people are worthless in their lives. Kaya walang naging silbi, walang naging kabuluhan po ang buhay. So ito po ay ating binigyan ng emphasis sapagkat masasabi po natin that the man of God, the Apostle Paul, yung kanyang buhay, mga minamahal, ay masasabi po nating naibuhay ng tama at ayon sa kalooban ng Panginoon. At hindi po mali na sabihin po natin na ang naging buhay ni Pastor Josue ay isang buhay na ibinuhay para sa Diyos. Amen? A life well lived. Mga kapatid, mga minamahal, considering ng ating mga teksto po ay naging pahayag po ni Apostol Pablo, siguro magandang ating pong matutunan, how come? Why did the Apostle Paul confidently said, to die is gain? Hindi ba mahirap maintindihan yan eh? Patay na, pakinabang pa. Kasi nga po, mga minamahal, yung buhay niya, ibinuhay niya para sa Panginoon. So mga kapatid, why did the Apostle Paul confidently said to die is gain? Number one, because of the time he spent building and laboring for God. It is because of the time he spent building and laboring for God. Kamusta po ba si Pablo? Saan po ba niya ginamit ang kanyang buhay? Saan po ba niya ginamit ang kanyang panahon? Mga minamahal, masasabi po natin na isa sa napakagandang halimbawa ng tunay na mananampalataya at manggagawa si Apostol Pablo na talagang kung ang pag-uusapan service, kung ang pag-uusapan sufferings, kung ang pag-uusapan sacrifices, kung ang pag-uusapan mga minamahal ay ang pagtatayo at ang pagpapagal, grabe po ang naging pagpapagal ni Apostol Pablo. Isang lagi ko pong ginagamit, yung pong record sa Acts chapter 20, na dahil sa kagustuhan po niyang paalalahanan, yung kanyang mga pagbibilinan sa mga mananampalataya na iiwanan po niya, dahil sa tawag ng Diyos sa kanya, dahil sa direksyon ng Panginoon sa kanya, kinausap po niya yung mga Ephesian elders sa Acts chapter 20 at sinabihan niya na dapat talaga sila po ay magbigay pansin at pangangalaga doon po sa mga kawan. Yan po ang sabi ng verse number 28. Diba? Acts 20:28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Alam niyo po, bago sinabi ni Pablo yan, binigyan muna po sila ng ilang mga paglalahad ng kung paano siya naglingkod, kung paano siya nagpakasakit, kung paano siya nagpasakop, kung paano siya nag-akay ng kaluluwa. Yan po ang laman ng Acts chapter 20 verses 19 hanggang 28, mga minamahal. Talagang ibang klase po si Apostol Pablo. The reason why, talagang nasabi niya, to die is gain. It is because of the time he spent building and laboring for God. Siguro magandang makita nyo rin po. Bigyan ko kayo ng another example. Sa 1 Thessalonians chapter 2, si Apostol Pablo po, nung kausapin po niya yung mga mananampalataya, alam niyo po ang sinabi ni Apostol Pablo, and it is actually a good thing na ma-realize po ng mga members ng church, yung patungkol sa buhay ng inyong mga pastor, na hindi naman po sa pitik ng kamay lang may gawain eh. Hindi naman po pitik ng kamay lang na itayo na po yung church na kinabibilangan natin ngayon. For you to have an idea, you better listen to this.
the Apostle Paul, when he expressed his heart, when he wrote to the Thessalonian believers, ano po ang sabi niya sa chapter 2, verse number 1? For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. But even after that we have suffered before, and were shamefully entreated, as you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel with much contention. Kunin niyo po yung idea ho. Sa mga statement na ito na sinasabi ni Apostol Pablo, dinadala tayo sa kaisipan na ang pagsisimula ng gawain hindi madali. Ang pagtatayo, yun yung sinasabi ko po eh. That the reason why the Apostle Paul is very confident na sabihin niyang to die is gain because of the time he spent building and laboring for God. Hindi po madali ang magsimula ng gawain. Kaya nga doon po sa mga members na napakagaan sa atin, na nagkikreate tayo ng trouble sa church, mag-isip-isip po tayo. Buhay po, mga kapatid. Ang pinuhunan po niya, matinding sakripisyo, matinding luha. At atin pong baybayin po ito. Ang sabi po ni Apostle Paul, di ba? Ipinangaral niya ang salita ng Diyos with much contention. Verse number 3, for our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God which right the hearts. For neither at any time used we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness, God is witness, nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome, as the apostles of Christ. Listen to this. Pansinin niyo po, puso ng mga manggagawa po ito. Verse number 7, and I believe, ito po ang puso ni Pastor Josue Langbayan, kung bakit sa kabila ng lahat ng pain, kung bakit sa kabila ng lahat ng attack, kung bakit sa kabila ng lahat ng mga troubles and struggles that he experienced, sa naging buhay po niya dito, hindi siya nag-quit, hindi siya nag-give up, because alam niya na yun po ang kalooban ng Panginoon sa kanya. Sa verse number 7, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because you were dear unto us. Verse number 9, ito po yung ilan sa gusto ko pong bigyan ng emphasis. For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day. Just try to imagine. For laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preach unto you the gospel of God. Mga kapatid, pansinin niyo po ito, kung paano pong ang buhay ni Apostol Pablo. Actually po, hindi naman po ito lang ang naging ministeryo po eh. Halos napakarami pong lugar na pinagministeryo ni Apostol Pablo. Mga kapatid, mga minamahal, konfidente po siya na ang kamatayan sa kanya'y pakinabang. Mga kapatid, bakit? Sapagkat yung oras na kanyang ginugol para sa pagtatayo at pagpapagal para sa Diyos. Amen? Po, pwede mo bang sabing to die is gain? Kamusta ba ang oras mo? Tayo nga, hindi na nga tayo nagtatayo ng gawain. Service na lang, hindi ka pa maka-attend. Paano to die is gain? Paano mo sasabihin yan? You cannot say that. Hindi natin pwedeng sabihin to, hindi natin may claim ito kung alam natin na hindi tayo nabuhay para sa Panginoon. Yun po, mga kapatid, ang kabuuan nito. For to me to live is Christ and to die is gain. Mga kapatid, halos sa duluhan na ng buhay ni Pastor Josue, siya po'y nabuhay pa rin para sa Panginoon. Because of the time he spent building and laboring for God. Kaya, mga kapatid, I am very sure na naiintindihan niyo po yung sinasabi ko, knowing na si Pastor Josue po ay ginamit ng Diyos. Hindi lang sa church, dyan po ngayon sa San Vicente Bible Baptist Church, kundi sa mga nasimulang gawain, mga misyon na naitayo, mga manggagawang na train. Why? Sapagkat siya'y nagbigay ng panahon at buhay niya na magtayo at magpagal. Amen? To die is gain. Nasabi ni Apostol Pablo yan because of the time he spent building and laboring for God. Ikalawa, because of the testimony he showed, blessing and lifting up the name of God. Dahil sa kanya pong patotoo, na ipinakita, na kung saan pinagpapala, pinapupurihan, dinadakila ang Panginoon. Balikan niyo po yung talata natin, yung teksto natin.
Hindi ba ang sabi po niya, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so also Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. So ang kanyang patotoo, laging para sa kadakilaan ng Diyos. In all the accomplishments and achievements in life, na makikita po natin na ginawa ng Panginoon kay Apostol Pablo, talagang ang turo po niya, Diyos ang pinapupurihan, Diyos ang binibigyan ng kalwalatian. Mga kapatid, mga minamahal, kaya naman sa mga teachings ni Apostol Pablo, sa kanyang mga admonition, sa kanyang mga advices, makikita po natin sa mga pagsulat po niya, maliwanag po na anuman ang ginagawa ng isang mananampalataya, whether therefore we eat or we drink or whatsoever we do, ang dapat daw po gawin sa kalwalatian ng Diyos. Amen? I can say, it is because of the testimony he showed, blessing and lifting up the name of God, mga kapatid. Kaya po, ilang mga halimbawa po na makikita natin. Pag siya nangangaral, hindi nakasentro sa sarili. Pag siya po nangangaral, ang bida, Panginoon. Ang nasa itaas, pangalan ng Panginoon. Kahit na nga po, mga kapatid, sa human side, masasabi po natin that the Apostle Paul accomplished so many things in his life, pero ang kanya pong pagbibigay ng credit sa Panginoon pa rin. If not of God, if not of the grace of God, what an attitude, mga kapatid. And I believe you will also agree with me. Kasi ganun po kami nagkakilala ni Pastor Josue. Na bagamat siya po, kung tutusin, imagine po, 45 years. Sa usapan po nung time, na ginugol po niya para sa ministry, 45 years? Imagine? Ikaw nga, hindi ka pastor Pero ilang beses mo nang maisip mag-quit, di po ba? Ilang beses mo nang na-experience na mag-backslide. Ito po, hindi ka pa manggagawa. Ikaw ay mananampalataya. So just try to imagine the attack of the devil in the lives of his men, or of the men of God rather. Diba? Just try to imagine that. So kaya nga sabi ko po, physically speaking, may atake po si pastor. So I believe, sa kasaysayan ng mga churches, maaaring nakaranas din po siya na may mga nagrebelde, may mga nanira, di po ba? So marami pang ibang bagay. Tinitiyak ko, naranasan din po niya yung matinding kagipitan, di po ba? Pero mga kapatid, sa isang taong ang Diyos ang sentro, hindi niyo po talaga ba siya mapapatigil po yan? Mga kapatid, tuloy-tuloy lang po yan. And I can say na ito po ang patotoo na kung saan dinadakila po natin ang Panginoon. Alam niyo po, ito po'y tribute natin for Him. Pero ang glory sa Diyos. Amen? Sapagkat siya po ay nagtatag ng isang manggagawa, tumawag ng isang manggagawa na talagang ang naging buhay, ang sentro po ay ang Panginoon. Kaya nga ang sabi po niya sa mga taga-Tesalonica, hindi naman kami humahanap ng glory sa tao Mga kapatid, kaya nga, hindi po siya bulerong pastor, diretso po siya. Yung iba po kasi, ayaw ng mga pastor na nangangaral ng diretso Ayaw po natin na nagsasabi kung ano talaga salita ng Diyos Kaya tayo naaapektuhan. Mali po yun. Hindi po kami dapat maging man-pleaser. Dapat God-pleaser po kami. I can say that that is the kind of testimony mayroon po si Apostle Paul na kung saan ang kanyang ipinapakita at dinadakila ay ang Panginoon. Alam niyo po, diretsahang salita. Pag inaral niyo po ang 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10, alam niyo ang sabi ni Apostol Pablo? In 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10, medyo tutukan po natin ng kaunti yan. Hindi ba ang sabi po niya, but by the grace of God, I am what I am. Pag doon natin kinuha, areglado na Dahil pinalalabas niya na siya ay naging siya dahil sa biyaya ng Panginoon. Okay? Yun po yung unang bahagi. But by the grace of God, I am what I am. Sa susunod po, sabi niya, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. Okay. Ang linaw po, di ba? Na siya po, kaya siya dahil sa biyaya ng Panginoon. At ang sabi niya, hindi na sayang ang biyaya ng Panginoon. Ang sabi niya sa susunod, but I labored more abundantly than they all. Wow! Mga kapatid, ito yung medyo nakakalulang statement. Di po ba? But, why do you think? Napaka-confident ni Paul sa sinabi niya.
But I labored more abundantly than they all. Na parang pagka doon mo tinapos, parang iyabang naman ito, nagkumpara siya, na talagang siya raw ang may pinakamaraming pagpapagal at ginawa, kumpara sa lahat. Mga kapatid, actually po ang intention niya, hindi pagmalaki na marami siyang nagawa. Ang gusto po niya, ma-magnify. Diba? Yun ang kanyang goal eh. Na kaya kailangan po na ma-emphasize ang lahat ng nangyari na i-accomplish at nagawa sa buhay po niya. Kasi nga po, ang gusto niyang lunduan, yet not I, but the grace of God which was with me. Kung may mga naitayong churches, hindi ako yan. Biyaya ng Diyos yan. Kung meron pong mga na-train na mga manggagawa, hindi ako yan. Diyos yan. Biyaya ng Diyos yan. Yan ang patotoo meron si Apostol Pablo. Mga kapatid, yan po ang isa sa hindi natin matatanggihang katotohanan na hindi tayo makakaramdam ng anino ng kataasan sa naging buhay ni Pastor Josue. Amen? Kami po hindi naman yung talagang from the very beginning magkakilala na. Pero nung nakilala ko po siya, mula nung nakilala ko siya, hindi ko po siya naramdaman o nakadamahan ng masasabi po nating kapalaluan. I can say na sa testimony niya, Diyos ang pinagpapala, Diyos ang pinararangalan, Diyos ang pinapupurihan. Mga kapatid, the Apostle Paul said, to die is gain. Because of the time he spent building and laboring for God. Because of the testimony he showed, blessing and lifting up the name of God. Okay, pangatlo po. Because of the truth he spread and shared in bringing the lost to God. Dahil po sa katotohanan, mga kapatid, na kanyang ikinakalat, diba? Na ipinamamahagi, mga kapatid. Kaya si Apostol Pablo po, wala na pong makakatanggi sa atin sa katotohanan na talagang yung kanyang kumpiyansa na sabihin po niya sa Acts chapter 20 and verse number 26. Acts 20:26. Alam niyo, sabi ni Pablo, na tiyak kong hindi madaling sabihin ng kahit sino sa atin. Ang sabi po niya, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Wow! Just try to imagine na ako'y malinis sa dugo ng mga tao. Para maintindihan niyo po yung pinaghugutan ni Apostol Pablo. Kasi yung principle po, pagka ikaw mananampalataya at hindi ka nagso-soul win. Pag ikaw ay mananampalataya at hindi ka naghahasik ng salita ng Diyos. Pag ikaw mananampalataya at hindi ka sumasama sa visitation, hindi ka nagba-Bible study, hindi ka nagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoon, lalo na doon sa mga kaibigan mo, lalo na doon sa mga taong nakakaminggal mo, may accountability ka. That is actually what the Apostle Paul would like to drive. Pero anong sabi niya? Yan ang gusto niyang i-point out. Pero sabi niya, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Hindi ibig sabihin lahat ng tao noong panahon ni Apostle Pablo na saved. Ang ibig niyang sabihin, walang tao na makakamingle niya na hindi makakarinig ng ebanghelyo. Kahit sa bilangguan, mga kapatid, kahit matataas na tao sa lipunan, wala siyang kahit sino mang aatrasan. Lagit-lagi ang gusto niya ipangaral ang katotohanan. Magalit na ang magagalit. Kaya nga ang sabi niya sa mga taga-Galatia, am I therefore become your enemy for I tell you the truth? The reason why the Apostle Paul claimed that to die is gain. To die is gain. It is because of the truth he spread and shared in bringing the lost to the Lord. Talagang kahit saan siya magpunta. Governor, winitnessan niya. King, winitnessan niya. Yung pong jailer, winitnessan po niya. Lahat ng tao po na nakakausap niya, wiwitnessan niya, mga kapatid. Kaya para sa akin po, walang kalugi-lugi ang kamatayan sa mga taong katulad ni Apostol Pablo. Masasabi po natin that the Apostle Paul, yung kanyang naging buhay is a life well lived. Yung kanyang naging buhay po ay buhay na talagang na-serve yung purpose. Talagang ginamit ng Panginoon sa napakarami. Mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po na sa naging panahon ni Pastor Josue, isang bagay po ang ating pwedeng patutuhanan. That the Lord used him.
ginamit po siya ng Panginoon. Members ng church, ginamit po siya ng Panginoon. Sa mga misyon na naitayo, ginamit po siya ng Panginoon. Sa mga mangangaral na na-train, ginamit po siya ng Panginoon. Sa mga members na nahamon, ginamit po siya ng Panginoon. Mga kapatid, ito ang dapat maging buhay po natin. Mabuhay para kay Kristo para ang kamatayan ay kapakinabangan, mga kapatid. So kaya, para sa akin po pwede nating wakasan po ang mensaheng ito sa idea. Sa conclusion po natin that a life well lived is a life invested for God. Yung talagang buhay na ininvest para sa Diyos. Ginamit para sa Diyos. Pinagamit sa Diyos. Yan po. A life well lived is a life involved in God. Yung talagang buhay na nakaugnay sa Diyos. Amen? At naiugnay sa Diyos. At ganun po dapat ang maging lakad natin. Hindi na nga dapat tayo siya na ang nabubuhay sa atin. And then for me, a life well lived is a life, di ba, impactful for God. Yung talagang buhay na meron pong naging impact, meron pong naging bunga, meron pong naging impluensya, meron pong naging patotoo, meron pong naging legacy, impactful for God. Yung bang dahil po sa paggamit ng Panginoon sa atin, may mga nai-accomplish, mga kapatid. Muli po, magandang balikan po natin yung sinabi ni Paul. Ang sabi po niya, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so also Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ and to die is gain. Diba sa Acts 20:24, sabi niya, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Kaya tingnan nyo yung determination na yon, yung earnest desire na yon, yung eagerness niya. Napakaganda po, dahil naglundo ang kanyang buhay. 2 Timothy chapter 4, binigyan tayo ng idea kung paano po maglulundo ang buhay ni Pablo. Nung panahong ito yung kanyang isulat, anong sabi niya? For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Verse number 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Verse number 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. A life well lived. How about you? Kaibigan, kung hindi ka pa saved, ang pinakamagandang magagawa po natin para ang kamatayan po hindi maging kalugihan sa atin. Tiyakin po natin ang kaligtasan. At sinasabi ko po sa inyo, hindi ako, hindi ang samahan. Si Jesus Christ po ang makapagliligtas sa atin. Pananampalatayang totoo kay Hesu Kristo at sa kanyang ginawa para sa atin. Naway panampalatayanan mo siya sa iyong buhay. At mga kapatid, mga mananampalataya, ligtas po tayo, sa langit tayo pupunta. Pero habang nabubuhay ka sa lupa, it is good to live your life for God. Atin pong ibuhay ang buhay na ito para sa Diyos. Para sa kalunduan ng lahat, masasabi po na ang buhay natin is a life well lived. Purihin po ang Panginoon. Let us pray. Lord, thank you so much. Thank you so much for your guidance. Thank you for your word. Thank you for the challenge. Panginoon, muli po, dinadakila ka namin sa naging buhay ni Pastor Josue. At ngayon po, with all our hearts, O God, knowing na ikaw po ang may kapasyahan sa lahat ng bagay, sa buhay ng mga tao, lalo na mga taong naglingkod sa iyo. Panginoon, nakakalakas isipin at nakakaaliw na katotohanan. Na opo, nawala na siya sa amin ngayon, pero siya po'y nasa magandang kalagayan. Na opo, pumanaw po siya, pero may naging kabuluhan ang kanyang buhay. Nagamit po ang kanyang buhay at naging mabunga ang kanyang buhay. Nawa ang katotohanan ito ang lalong tumulong po sa amin na amin pong harapin ng may katatagan ang naging pagpanaw ng aming mahal sa buhay. Dakilang Diyos, igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Higit lalo po sa pamilya, Panginoon. Ikaw po ang gumabay sa kanila. Ikaw po ang magpalakas sa kanila. Ikaw po, O Diyos, ang magpatuloy ng mga pinasimulan ni Pastor Josue Langbayan
lalo na po sa mga inalagaan, sa mga naturuan, na wadakilang Diyos, ang gawain po'y magpatuloy hanggang sa iyong pagdating. Salamat po sa buhay ni Pastor Ron. Salamat sa pagiging mabuting anak. Salamat din po sa may bahay na talagang nakayakap hanggang dulo sa kanyang asawa. Salamat din po sa pamilya na nakiisa sa naging panawagan mo para kay Pastor Josue. Salamat sa mga miyembro na nanatili sa lahat ng sitwasyon sa naging buhay paglilingkod. Salamat sa bawat isa na nagpakita ng pagpapahalaga. Salamat po, O Diyos. Muli po, ibinabalik namin ang parangal at papuri sa iyo. Salamat po sa lahat ng bagay, aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So again, ito po ang inyong lingkod na nagpapasalamat sa Pamilya Langbayan. Ma'am, thank you so much po. And of course, Pastor Ron, alam ko na talagang malaking responsibilidad ang nakaatang sa iyong balikat. Pero ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa sapat. God is more than able and the grace of God is more than able to help you para maipagpatuloy ang gawain. Mga members, sana po ang naging investment ng buhay ni Pastor Josue ay mabigyan din po natin ng pagpapahalaga. Sa lahat ng ito, gagawin natin yan na ang ating pong intensyon ay ang parangalan at papurihan ng Panginoon. At nawa sa hamon na tinanggap natin, masabi po natin na ang buhay natin ay buhay na ginamit natin at ibinuhay natin para sa Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at doon po sa mga interesado na magpadama ng tulong po o agapay po sa Pamilya Langbayan. Siguro po si Pastor Ron Langbayan na po ang diretso po na ating pong kontakin. Okay? Muli po, purihin po ang Panginoon, ang kanyang basbas at kagandahang loob ay sumaating pong lahat. Muli po, maraming salamat. God bless you po.